Kailangan natin i-search ang Kaibiyang Tunnel, Maragondon, Cavite. Are you ready? Ngayon ngang araw, pag-uusapan natin ang Google Maps sa ating mga ride. Kung paano ang basic na paggamit nito. Makikita rin natin kung gaano kalayo yung destinasyon na pupuntahan natin. Pati yung elevation ng mga dadaanan natin, makikita rin natin sa Google Maps. Sa ating mga siklista, napaka-importante na meron tayong kahit anong navigation dito sa ating phone. Unang-una, less yung chance mong maligaw at hindi ka na rin gaanong tatanong-tanong kung kani-kanino para lang hanapin mo yung lugar na pupuntahan mo. Kaya napakabentahe sa atin na meron ka naka-install na Google Maps dito sa phone mo. Bukod nga pala sa Google Maps, maraming iba't ibang klase na navigational app na pwede nyong gamitin. Tulad ng Waze, Map.me, tsaka yung isa, yung Here We Go. Pwede rin yung Strava. Kalimitan ni Strava ginagamit ng mga siklista. Pero hindi mo na natin pagtutuunan ng pansin yung mga ibang navigational app na yan. Focus tayo ngayon dito sa Google Maps. Punta tayo sa Google Maps. Unang-unang gagawin, syempre, install mo muna yung Google Maps sa cellphone mo. Pero pag naka-Android phone ka, automatic na yata meron ng Google Maps sa Android phone kasama na yung pag binili mo yung phone. Pero pag naka-iOS ka, punta ka na lang sa iOS store at i-download mo yung Google Map. So punta na tayo ngayon sa application natin. Pag na-install nyo na siya, click nyo lang yung Google Maps. Halimbawa, pupuntahan natin yung Pililla Rizal. Punta natin yung Pililla Rizal. Tatype mo lang dito sa search bar yung Pililla. Example, ito, Windmill Farm sa Pililla Rizal. Tatype mo lang siya, o kaya lang din na, i-click mo lang. Automatic siyang pupunta dun sa lugar ng Pililla Rizal. Yung kung makikita nyo yung pulang, parang lobo na yon, o parang pulang pin, pag sinum in nyo siya, yun yung lugar kung saan yung pupuntahan nyo. Kasi na-type mo na nga doon yung Windmill Farm ng Pililla Rizal, kaya yun na siya. Para sigurado kayo na nasa Windmill Farm kayo, pwede nyong makita o pwede kayo parang mag-ocular dun sa lugar by clicking itong pag nakita nyo itong thumbnail dito sa left bottom, dito sa left bottom part, meron siyang thumbnail na parang merong circular na arrow. Pwede nyo siyang i-click at mapupunta kayo dun sa lugar kung tama ba yung lugar na pupuntahan nyo o yung tinype mo. Yan, pag tinignan mo, para ka mag-ocular dun sa lugar, ayan o, kita mo kagad yung windmill. Ayan, pwede mong ikot-ikutin kasi 360 yan eh. Ibig sabihin yung parang circle na arrow, 360 siya. Ayan, pag na-confirm mo na tama yung lugar na tinype mo at na-pin dun sa Google Map, so okay na siya. So tama nga, bale hindi ka na magdadalawang isip. Ngayon, paano ko ba malalaman yung niyan? Paano ko ba malalaman yung distance galing dito sa bahay papunta dun sa Windmill Farm ng Pililla? Pindutin nyo lang tong dito sa baba. Ayan, pindutin nyo lang tong direction. At dyan, ayan, magge-generate na siya nung distance tsaka yung daanan nung pupuntahan yung lugar. Meron dito pala sa taas, no? Ayan, meron ditong pwede mong gamitin. Halimbawa, naka 4-wheel ka. Ayan, 4-wheel. Ayan, meron nag-generate siya ng iba't ibang ruta. Pag nakakita ka ng gray part na ruta, ibig sabihin yan yung alternative route na pwede mong daanan. Halimbawa, kung dadaan ka ng Kalamba, nakikita mo yung ruta niya is 118 km.
tatakbuhin mo siya ng, ito estimated lang to, hindi to yung accurate na oras niya kasi nakadepende pa rin yan sa pacing ng takbo nyo. So since hindi naman tayo mag 4 wheels, pwede tayong gumamit ng motorcycle na icon. Dito naman sa motorcycle na icon, bali isa lang ang binigay niya na ruta. So pwede mo siyang sundan kung ayaw mong dumaan sa mga liblib na parte. Kasi minsan pag yung sa Google Map may mga ruta na papapasukin ka kung saan. Pero mas ginagamit kasi namin pag kami nagra-ride etong, wala na kasi yung bike dito na option eh. Etong walking, maglalakad ka. Yan. Estimate niya is meron siyang tatlong daan o kaya meron pa siyang dalawang alternative route kung saan pwede mong pagpilian. Itong una, halimbawa itong una, meron siyang 63 kilometers. At makikita mo rin pala dito yung elevation ng dadaanan mo. Dito, ang elevation niya is 496 meters. Ewan ko meters yata to, hindi, yung iba feet kasi nakalagay eh. Pero dito, meters, 496. Yung isa namang ruta, ito diba, 63 kilometer. Yung isang ruta, tingnan natin, meron siyang, kanina 63. Ngayon, nadagdagan ng 3 kilometro, bale 66 kilometer na siya. Tsaka yung elevation naman na tatahakin mo, meron siyang 600. So mas mabigat sigurong padyakin to pag dito ka dumaan. Tapos yung isa naman, yung isang ruta, meron siyang 65. So bali na lang dun sa pinakaunang ruta, nadagdagan lang siya ng 2 kilometro. Meron siyang 65 kilometer. At medyo mabigat din ang ahon kasi meron siyang 582 meter na ahon, mga elevation pala. So kung tutusin, kung pipiliin mo yung una, mas maikli yung ruta, 63 km lang na merong elevation na 496 meter. So syempre pipiliin mo na yon. Pag na-generate nyo na yung route o yung ruta, ayan, pwede mo na siyang sundan. Pwede nyo na siyang unti-untiing padyakin papunta doon sa destinasyon na tinype nyo sa search bar o kung saan kayo pupunta. Pero ang warning ko lang sa inyo, no, wag kayo magre-rely ng 100% dito lang sa navigational app nyo kasi minsan papapasukin ko sa saan lugar kahit sa mga liblib na kasi nangyari na yun sa amin eh. Ginamit namin Google Map, papunta kaming Pililla mismo. Nagkaligaw-ligaw kami hanggang sa umabot kami sa mga bundok-bundok na wala nang kalsada at dead end na kung saan kami pinapasok ni Google Map. Kaya sabihin ko sa inyo, wag masyadong magre-rely 100%. Dapat familiarize nyo rin yung lugar na dadaanan nyo o pupuntahan nyo. Pag-aralan nyo lang, basta pag-aralan nyo lang yung lugar para hindi nyo man alam masyado, pero at least pag halimbawa na-research nyo yung lugar, maraming mga magbibigay ng impormasyon na tama para sa guide nyo. Sana may napulot kayong kahit konti dito sa video natin to, no. Kaya kung nagustuhan mo yung video, you might consider na thumbs up mo yung video, tsaka consider mo na rin mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Ayun na nga yung video na natin para sa araw na to. Magandang araw sa inyo at ride safe mga siklista.